Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Sabado at bibigyan ko po kayo ng first reading of the day today, alas 4:30 ng madaling araw para po magbigay sa inyo ng another reading of the day today. Kamusta po ang inyong araw kagabi? Sana po ay mapanood nyo po yung last reading of the day kahapon as I promised. Ginawa ko po yung last reading or third reading of the day kahapon. At sana naman po bago kayo mag-skip dito ay napanood nyo muna po yung third reading of the day today. Okay? Tingnan po natin ano. Ayan. So, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili din naman po tayo ito. Balasahin muna po natin para alam nyo po na nababalasa natin ito. Okay? Para alam nyo na hindi siya talaga yung kahapon na nakuha, talagang binabalasa po natin ang bawat baraha dito, no? Para makita nyo po kung na ito ay well reshuffled, no? Pero may bumagsak 1, 2. Sige. At balasahin natin one last time. Panoorin niyo po yung second reading of the day kahapon. Grabe ang energy nun. At saka, grabe yung first, second, and third reading kahapon ng Friday. Kikilabutan po talaga kayo. Grabe yung habang ginagawa ko yun, na-feel ko po talaga. Okay? So, ayan. Pili pa tayo ng 8, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, huwag niyo po skip to. Isipin nyo na nilalatagan ko na kayo ng baraha right at this very moment po, no? Para alam nyo po at energy nyo po to habang ganito mag-meditate na rin kayo habang hindi nyo pa po napapanood. Okay, tingnan na po natin kung ano po ang makikita natin ngayong araw na ito. Failure and defeat, no? So, for your first reading, it's all about failure and defeat. Hanggang ngayon po, ang person nyo po, sinasabi ko sa inyo, ayan, no? Panay po, oh my God, no? This is a continuation of yesterday. Failure and defeat, yan ang pinaka una sa nararamdaman niya ngayon. Lahat po ng gawin niya sa mga oras na to, feeling niya po ay failure siya. Oh my God. Kasalanan niya yan kung ganyan ang pakiramdam niya. Nanggigigil ako sa kanya. No? Pakiramdam niya. At talaga naman, no? Hindi lang niya pakiramdam. Pakiramdam niya. Isa siyang malaking failure. Yan. No? Pakiramdam niya po, isa siyang malaking failure. Isa siyang malaking failure. Yan po ang pakiramdam niya. Isa po siyang malaking failure.
So, tingnan po natin ngayon. No? So, ayan, no? May emotions po siyang mixed emotions. Right at this very moment, ang emotion niya po is sobrang mixed emotions. Sabi ko nga sa'yo, kahapon sa nakikita ko sa emotions niya, it's all about failure. It's all about depression, negativity. Yan po ang nakikita ko sa kanya, no? And sabi ko nga po sa inyo, right at this very moment, ang nararamdaman ko po sa kanya ay puno po siya ng paghihinagpis, no? As a matter of fact, ang inyo pong person ay somehow is trying to pretend, but hindi niya na po kayang magpretend pa ng kanyang mga hinanaing sa buhay, no? Hindi niya na po kaya yung hinanaing niya na ganyan, ano? As a matter of fact, tandaan niyo po na mix ang emotions niya po. It's all about depression, negativity, emptiness, emotional loss. Hirap na hirap po ang person nyo sa ngayon. Talaga po, no? Hindi niya po alam kung ano po ang pakiramdam niya na uunahin kasi sobra pong sunod-sunod po yung dagok nito sa buhay niya. Ang dami niya pong unresolved issues. Ang dami niya pong unresolved issues and emotional baggage na kung sa tutuusin po, napakadali lang naman po niya talaga i-resolve to, pero sobra kasing taas ng pride niya. Sobra po kasing taas ng pride niya, sobra pong dami niyang hinanaing at ang dami niyang daladalahin sa buhay niya. And as a matter of fact, hirap na hirap po ito sa mga pakiramdam niya na hindi niya na po alam kung ano po ang uunahin niyang maramdaman. There is deception, insecurity, strategy, and tactics, no? Lahat po ng tactics at strategy nito ay ginagawa niya para ma-divert lang po yung attention niya. Pero hindi po, ayan, no? Titingnan niyo po lahat, oh, palaban siya, lahat gagawin niya, sasaluhin niya lahat ng mga negative emotions niya, dahil sa lahat po, no, yung mga ginawa niya dating mga cheating and kasinungalingan, ngayon ini-strategize niya lahat, tinitingnan niya pa paano siya makakalusot kasi alam niya po this time na booking na po siya at hindi na po talaga siya makakalusot pa, no? Head over heart, tinatry niya po, as a matter of fact with you, tinatry niya po yung best niya na paganahin yung utak niya, no? Dahil ang feeling niya isa siyang malaking failure, kaya talagang dinadivert niya, sinapsychological ano niya yung sarili niya, no? Minamanipulate niya yung sarili niya. He is trying to convince himself po, no? Na hindi, okay lang yan, maayos ka naman, ganyan, and everything. Pero, to be honest with you po, alam niya po sa sarili niya na niloloko niya lang din po yung sarili niya, no? Alam niya po sa sarili niya na hindi talaga po siya okay. And as a matter of fact, talagang hindi rin naman po talaga siya okay, no? Ayun, no? May pressure din po akong nararamdaman dito eh. Yan. Talaga pong nakakaramdam po. Nakakaramdam po talaga siya ng matinding pressure sa ngayon. Why? Teka ha. Nakakaramdam po siya ng matinding pressure sa buhay niya. As a matter of fact, hindi niya po alam bakit siya nakakaramdam ng ganitong klaseng failure. Kasi parang may na-pressure sa kanya, no? May na-pressure sa kanya, no? Parang ang pakiramdam niya lahat ngayon, kaya siya lalo nagiging failure. It's because ang pakiramdam niya
may pressure sa kanya, naiirita siya, na lahat ng gawin niya, parang wala na daw siyang ginawang tama. No, simula na maghiwalay kayo, parang lahat na lang ng bumabalik sa kanya ngayon is lahat is failure. Why? Kasalanan niya po yan, ano? Kasi, the mere fact, no? The mere fact po talaga na ganito yung nararamdaman niya, na wala siyang ginawang tama, paano naman po kasi? Paano naman po kasi magkakaroon ng tama sa buhay niya? Lahat po feeling niya, nilulusutan niya lang, no? As a matter of fact, yung paglusot niya po is somehow hindi po tama, no? Hindi po tama talaga yung paglusot niya. At parang instead of saying sorry to you, dadaanin na lang po niya sa ganyang pamamaraan, no? Dadaanin niya po sa mga palusot-lusot na akala naman po niya lulusot pa siya. You know, sometimes it's easy to say sorry kesa po sa maglusot-lusot pa po, no? Sometimes mas maayos pa sana yung buhay nyo kung humingi na lang po siya ng tawad sa iyo at hindi na lang po niya dinaan sa mga kalokohan niya na ganyan, no? Kasi mas mahihirapan pa po siya dahil lulusot pa siya ng lulusot, pwedeng-pwede naman po siyang mag-say ng sorry sa iyo, no? Sometimes yung pride po kasi ay nakakasira, no, ng samahan. Ay mas admit na hindi po tama na ganyan yung mangyari, na magmalaki pa siya sa iyo, maging paano ko ba i-explain, yung bang lulusot siya na parang siya pa yung biktima, ikaw pa yung may kasalanan. Sometimes mas fake pa yun, no? Talagang fake, totally fake, no? Kaya sana po mas ma-realize na lang niya na it's better to say, to be honest with you, it's better to say na nagkamali ako, hindi ko sinasadya, no? Kesa naman sa ganito na maglolokohan pa kayo pareho, no? As a matter of fact, hindi niya po kasi kayang mag-sorry sa'yo, no? Sobrang taas po ng pride nito at yun po ang hindi maganda. Yung ganyan kataas po yung pride niya. Sana po kasi matuto siyang tumanggap ng pagkakamali niya, no? Kasi po darating ang araw na makakaharap ka rin po nito at hindi na po uubra yung mga kasinungalingan niya. Sa totoo lang po, yung energy na nakukuha ko sa person nyo is very, very low, no? Para po siyang hindi niya po alam kung paano siya lulusot sa ganitong klaseng napasok niya. And as a matter of fact, hirap na hirap po siyang lumusot ngayon, no? Alam niya po kasing sapul na siya. Yun yung masaklap dun, Alam mo nang nasa pool ka, pero wala ka pa rin gagawin kung hindi lumusot. Lusot ng lusot, no? Hindi po tama na panay ang paglulusot ang gagawin mo. Kailangan po minsan, you have to face the truth. At alam ko na mas maa-appreciate nyo pa yun. There's coldness. May coldness po silang nararamdaman ng person mo at ng tsabilitang palaka niya, no? So, sa nakikita ko po, talagang may gulo silang nangyayari, may chaos na nangyayari sa ngayon, no? Pero ang pinapakita po nila sa mga tao, sa iyo, pinaparating nila is they are having home celebration. Wow, kabaliktaran po, coldness and celebration. Pero hindi po yan ang tama talaga, no? Sometimes kailangan niyang aminin na nung nawala siya sa iyo, nawala ka sa kanya, umalis siya, leaving home, walking away, ay talaga pong nasaktan niya ikaw at nasaktan din naman po siya in return, na hindi niya po ine-expect, hindi niya ine-expect na hindi niya ine-expect po na masasaktan din siya. There's hope, despair, and reaching out. This person really wants to reach out to you, pero ayaw niya pong masaktan further dahil alam niya po daw na baka hindi niya na magustuhan yung sasabihin mo.
difficulties. There's doubts, there's lack of satisfaction. Ang dami pong difficulties na nangyayari sa kanya. Actually, mabigat po yung karelasyon niya ngayon, no? Yung babae or lalaki na karelasyon nito ngayon is having a difficulty siya sa babae, no? Mabigat yung aura ng babae. So, parang ang bigat din po ng dating sa kanya. So, there's freedom and self-acceptance. As a matter of fact, akala niya magiging masaya siya na na-free siya, pero hindi daw po pala. Okay, sa ngayon parang sakripisyo ang buhay niya. Hindi niya in-expect na ganito, na parang magiging sakripisyo ang buhay niya. Oh, sorry po. Naging mabait ka sa taong to, halos i-share mo lahat ng problema niya, halos solusyonan mo, no? Ikaw talaga ang nagsusolusyon dito, pero wala kayong closure or you have an incomplete closure, meaning hindi po siya nagsabi sa inang totoo. At sabi ko nga, sa 10 sinabi nito, 11 doon ay kasinungalingan. Whereas natatakot siya sa rejection, kahit po siya ay may resentment ng nararamdaman, may pagsisisi siya, hindi kanya ma-approach because of too much takot, no? Too much fear of you rejecting him. Pero sa totoo lang, give up po siya. Oh. Talagang gusto niya na po ikaw kontakin or mga mustaman lang or alam mo yun, kahit konting communication is enough for him. Pero hindi niya po kayang i-unblock ka or hindi niya po kayang mag-reach out sa'yo for whatever reason. May takot po itong nararamdaman sa ngayon. No, naging greedy po siya sa samahan nyo, naging self-centered siya, sarili niya lang ang inisip niya, kaya ngayon takot po siyang mag-approach sa iyo. Ayun, no? Lumabas of fear and confusion. Takot na takot siya at confused na confused siya. Ano daw po ang dapat niyang gawin sa inyo. And there's this, yung mga nag-impluensya rin sa kanya kasi na pinakinggan niya po for your last card is somehow hindi po tama yung mga naging advice sa kanya. Okay, so that is your first reading for the day. Today, Saturday. This is a continuation of my reading yesterday. Sana po ay napanood nyo na yung second reading of the day natin yesterday. And the third reading, no, masyado rin pong powerful yun. Lalo na po yung second reading, naramdaman ko po talaga. I swear, naramdaman ko po yung energy na yun. Okay? So, ito po ay pakiramdam niya, isa siyang malaking failure at isa naman tong malaking check. No? So, yan po, no? I hope na nag-resonate sa inyo to. And if you do, please give me a like and comment down below para malaman po natin kung anong pakiramdam nyo. And no, please, no skipping of ads po, ha? Tulong nyo na po yan sa ating channel. And thank you very much for that po. Alam ko po na tulong nyo na po yan sa ating channel. Okay? Maraming salamat po sa inyo to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. And for those of you po na sobrang nag-enjoy sa ating reading at gusto nyo pong malaman if this reading is really for your energy, pwede po kayong magpabook ng personal reading nyo. Ang details po ay i-message ko na lang po sa pag nag-message kayo sa akin sa Lady Lee Elena FB channel, FB account. Nandyan po yan sa dulo ng ating video wherein dyan nyo po ako makakausap. Just make sure lang po, no, na seryoso po kayo pag kumonta kayo sa akin. Okay? Hindi po ito laro-laro. Ang tarot po ay hindi laro. Ito po ay guidance sa inyong buhay. Though talaga po ang dapat po ay Diyos pa rin po. Okay? Ito po ay magsisilbing guide lamang sa inyo, pero ang buhay nyo po ay nasa Divine Universe at naka Papa Jesus. Okay? So maraming salamat po. Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the Divine Universe. Just let go and let God write your life and love story. Good morning po. I will be back for another set of reading today. Wag po kayong malulungkot, but I do hope na napanood nyo na muna po yung reading natin kagabi bago po kayo mag-skip dito. Bawal po ditong manood nang hindi nyo pa po napapanood yung reading of the day kagabi
para mas maganda po yung kalabasan. Okay? Maraming salamat po everyone. Have a happy Saturday. Have a happy heart. And may God bless you everyone. I will be back for another set of reading later. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Huwag po kayong malulungkot, ha? Kapit lang po kayo. Okay? Bye everyone. I love you all. God bless you and good luck po sa araw na ito.